Welcome mga buddies sa aking YouTube channel kung saan ibinabahagi ko ang aking hilig sa mga crimes and mysteries. Isinasalaysay ko sa wikang Filipino ang mga crimes and mysteries na aking napanood. At kung mahilig ka rin sa mga content na ganito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para updated kayo sa mga panibago kong videos. Isang gabi noong 2008, ang 16 na taong gulang na sila Yingxing na nakatira sa Kulay, Malaysia ay naghahanda ng umuwi matapos ang kanyang karaniwang oras ng trabaho. Hindi niya alam na isang trahedya ang tahimik na nagbabadya. Ang kasong ito, ang pagdukot sa beauty queen ng Kulay High School, ay yayanig sa buong bansa ng Malaysia at magiging tampok sa mga pangunahing pahayagan noong panahong iyon. Ano nga ba ang talagang nangyari sa likod ng kasong ito? Ipinanganak noong 1992 sa estado ng Johor, Malaysia si Lai Yingxing na nag-aaral sa Sultan Ibrahim High School sa distrito ng Kulay. Siya ang pangatlong anak sa kanilang pamilya. May dalawang nakakatandang kapatid na babae at isang nakababatang kapatid na lalaki. Bagaman hindi marangya ang kanilang pamumuhay, likas na maganda si Yingxing. Lagi niyang inaalagaan ang kanyang itsura, maingat ang kanyang mga hairstyle at pananamit, dahilan upang makilala siya bilang beauty queen ng kanilang paaralan. Si Yingxing ay isang kahangahangang estudyante rin na may pambihirang mga tagumpay sa akademiko. Nakakuha siya ng mataas na marka sa kanyang pagsusulit sa junior high school. O dito, mula pagkabata ay nag-aral siya ng pagsasayaw at naging aktibong miyembro ng cheerleading team sa kanilang paaralan. Masasabing nasa kanya na ang lahat. Isang magaling at talentadong estudyante na may likas na kagandahan at husay sa sining. Sa kabila ng kanyang kahangahangang talento, si Hingxing ay hindi mayabang. Sa halip, siya ay may mainit at tapat na personalidad. Madalas niyang imbitahan ang kanyang mga kaibigan upang manood ng sine o di kaya kumain sa labas. Dahilan upang magkaroon siya ng maayos at malapit na kaugnayan sa kanila. Kapag tinutukoy siya ng kanyang mga kaibigan, sinasabi nilang imposibleng siya ay hindi magustuhan ng sinuman. Dahil sa kanyang ganda at mahinghing ugali, marami ang humahanga at nanliligaw sa kanya. Ngunit ang kanyang puso ay nahanap na ang kapayapaan sa isang matatag na relasyon. Nauunawaan niya ang kalagayan ng kanyang pamilya kaya napagpasahan niyang magtrabaho ng part-time habang nag-aaral upang matulungan ang kanyang mga magulang. Pagkatapos ng klase, nagtatrabaho si Yingxing sa isang fashion store sa isang shopping mall malapit sa kanila. Dahil sa kanyang masunurin at palakaibigang ugali, mabilis niyang nakuha ang loob ng kanyang mga amo at mga suki sa tindahan. Noong ika-11 ng Setyembre 2008, nagtungo si Yingxing sa mall para sa kanyang karaniwang part-time na trabaho. Bandang alas 10 ng gabi, matapos ang pagsasara ng tindahan, nagpaalam siya sa kanyang mga kasamahan at inihanda ang sarili upang umuwi at magpahinga. Pagkatapos ng mahabang araw sa pag-aaral at pagtatrabaho, Xing ay lubhang pagod at wala nang natitirang enerhiya. Hindi niya alam na ang paglabas niya mula sa mall ay magdadala ng isang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Pagsapit ng alas 11 ng gabi, hindi pa rin siya nakakauwi. Sa simula, inakala ng kanyang pamilya na maaaring nagkaroon siya ng hindi inaasahang gawain kaya hindi sila masyadong nag-alala. Gayunpaman, habang lumilipas ang mga oras na wala pa rin siyang balita, unti-unti nilang napagtanto na may hindi tama. Sa pangamba na maaaring naaksidente siya, agad nilang tinawagan ang pulisya. Habang ang kanyang pamilya ay nagpalipas ng gabi na may matinding pag-aalala, eksaktong 6:20 ng umaga, bigla silang nakatanggap ng isang tawag. Kita nila ang numero ng kanilang anak sa screen at dali-daling sinagot ito. Puno ng pag-asa na malaman nila ang kanyang kalagayan. Ngunit, taliwas sa kanilang inaasahan, ang boses sa kabilang linya ay hindi kay Yingxing, kundi isang malamig na boses ng isang hindi kilalang lalaki. Sabi ng lalaki sa telepono na si Yingxing ay dinukot. Siya ay humihingi ng 60,000 Malaysian ringgit bilang ransom at nagbabala ng masamang kahihinatnan kung hindi sila susunod. Nang marinig ito, agad na nagpanik ang mga magulang ni Yingxing. Natitiyak nilang nasa panganib ang kanilang anak. Bilis nilang tinawagan muli ang pulisya. Matapos matanggap ang ulat, agad na bumuo ang pulisya ng isang espesyal na task force na lubos na tumutok sa investigasyon ng pagdukot. Tulad ng nabanggit, hindi mayaman ang pamilya ni Yingxing. Kaya ang pagtipon ng 60,000 Malaysian ringgit sa napakaikling panahon ay isang napakahirap na hamon para sa kanila. Habang pilit na nag-iipon ng pera ang pamilya, lihim naman na nagsasagawa ng pagsubaybay at investigasyon ng pulisya. Nang kumalat ang balita tungkol sa pagdukot, isang kaibigan ni Yingxing ang nagulat nang marinig ito. Dahil malapit siya sa pamilya ni Yingxing, nanatili siyang kasama nila sa buong pagsubok. Hindi man lang siya nagbigay ng kaaliwan sa kanila, kundi
Paulit-ulit din niyang hinimok ang pamilya na mabilis na ihanda ang ransom upang maiwasan ang anumang kapahamakan kay Yingxing kung magkaroon ng kaunting pag-antala. Samantala, ang mga kidnapper ay tila napakaingat at takot na matunton ng pulisya. Ang bawat tawag sa mga magulang ni Yingxing ay tumatagal lamang ng hindi hihigit sa 30 segundo at madalas nilang binabago ang lokasyon ng ransom drop-off upang iligaw ang investigasyon ng pulisya. Sa wakas, itinakda ng mga kidnapper ang lokasyon ng ransom malapit sa Jinhor Bay sa Johor Bahru. Humigit kumulang 45 minutong biyahe mula sa Kulay, malapit sa hangganan ng Singapore. Pagkalipas ng mahaba at tensyonadong araw, nakalikom lamang ang pamilya ng 33,000 Malaysian Ringgit. Humigit kumulang 7,000 USD. Kulang pa rin sa hinihinging halaga ng kidnapper. Alas 3 ng madaling araw, alinsunod sa mga utos ng kidnapper, isang malapit na kaibigan ni Yingxing ang naglagay ng pera sa isang palumpong sa itinakdang lugar. Nakakabahala, matapos mailagay ang ransom, hindi na nila muling makontak ang mga kidnapper. Wala ring bakas ng mga ito sa pinangyarihan ng insidente. Bakit biglang nanahimik ang mga kidnapper? Pinatay na ba nila si Yingxing upang walang maging saksi? Sa gitna ng walang katapusang pag-aalala, pinabilis ng pulisya ang kanilang investigasyon. Bandang 6:15 ng gabi sa parehong araw, matagumpay na na-intercept ng pulisya ang isang sasakyan na may 4 na gulong sa daan at mabilis na inaresto ang 3 kabataang lalaki na nasa loob nito. Sa loob ng isang oras, inaresto rin nila ang 4 na kabataang lalaki para sa investigasyon. Matapos ang paunang interogasyon, kinumpirma ng pulisya na ang 3 sa 7 ay walang kinalaman sa kaso at pinalaya ang mga ito, habang patuloy na kinulong ang natitirang 4 na sospek. Sila ay sina Te Kim Hong, 22 anyos, Leong Son Long, 17 taong gulang, Wong Son Heng at Wong Ka Wei, 16 na taong gulang. Nakumpiska rin ng pulisya ang isang Malaysian-made Proton Kembara na sasakyan. Sa loob nito, natagpuan nila ang bag ng ransom money na may malaking halaga pa rin ng pera, na lalong nagpatibay sa kaugnayan ng mga sospek sa kaso. Sa mas malalim pang investigasyon, natuklasan ng pulisya na ang lahat ng 4 na sospek ay tumigil na sa pag-aaral. Ang mas nakakagulat, lahat sila ay kilala ni Yingxing. Ngunit ang pinaka nakakagulat sa lahat ay ang isang binata sa grupo. Ang parehong taong nagpanggap na isang nag-aalalang kaibigan na laging nasa tabi ng kanyang mga magulang matapos ang pagkidnap kay Yingxing. Ang kanyang hindi karaniwang kilos pagkatapos ng insidente na patuloy na hinihimok ang pamilya na agad bayaran ang ransom ay nagdulot ng hinala sa kanila noon at naging isang mahalagang lead para sa pulisya. Upang itarget siya, pinatunayan ng ebidensya na siya nga ay isa sa mga pangunahing kalahok sa pagdukot na ito. Sa huli, siya ay inaresto kasama ng iba pa. Gayunpaman, kung sino siya sa 4 na mga sospek ay hindi natukoy ng opisyal na dokumento. Matapos ang matinding interogasyon, sa wakas ay isiniwalat ng 4 na sospek ang masakit na katotohanan. Ang 16 na anyos na si Yingxing ay pinatay. Ang kanyang bangkay ay itinapon sa ilang mga palumpong sa Wild Princess Garden sa Kulay. Nang malaman ito, agad na nagtungo ang pulisya sa lugar na itinuro ng mga sospek. Sa mga palumpong, natagpuan nila ang bangkay ni Yingxing na may mga matinding pagkasunog sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, kabilang na rin ang bahagi ng kanyang mukha. Kinumpirma ng pagsusuring forensiko na ang bangkay ay kay Yingxing na ilang araw nang nawawala. Ayon sa resulta ng autopsiya, ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay asphyxiation o di kaya pagsakal. Walang palatandaan ng sexual na pang-aabuso sa kanyang katawan. Tinaya ng mga eksperto sa forensic na siya ay pinatay ng ilang oras matapos siyang dukutin, na may tinatayang 24 na oras na lumipas bago matagpuan ang kanyang bangkay. Ang lugar kung saan itinapon ang bangkay ay nasa humigit kumulang 330 talampakan mula sa isang toll booth ng highway. Ito ay isang bakanteng lote na bihirang puntahan at napapaligiran ng matataas na damo at madalas lamang nagamitin sa ilegal na pagtatapon ng basura. Sa lugar ng krimen, hindi lamang naamoy ng mga pulis ang masangsang na amoy ng nabubulok na bangkay, kundi natagpuan din nila ang isang hukay na may lalim na halos 12 pulgada na may malinaw na bakas ng pagsunog. Malinaw na sinubukan ng mga salarin na sunugin ang bangkay upang sirain ang ebidensya. Gayunpaman, hindi tuluyang nawasak ng apoy ang lahat ng ebidensya at sa huli, nabunyag ang katotohanan. Noong ika-24 ng Nobyembre 2008, ibinalik sa kanyang pamilya ang katawan ni Yingxing mula sa morgue. Itinaos ang kanyang libing sa gitna ng matinding kalungkutan na dinaluhan ng humigit kumulang 200 kamag-anak, kaibigan at kaklase. Sa investigasyon ng pulisya,
Natuklasan na ang apat na inarestong sospek ay walang naitalang kriminal na record at walang anumang sandata ang natagpuan sa kanila. Ano ang nagtulak sa mga kabataang ito upang gumawa ng isang napakabrutal na krimen laban kay Yingxing? Maraming mga teorya ang lumitaw hinggil sa motibo ng mga salarin. Ngunit ang pinaka-pinaniniwalaang paliwanag ay ang pagkahumaling ng 22 anyos na pinuno ng grupo na si Tae Kim Hong. Paulit-ulit niyang ipinahayag ang kanyang romantikong interes sa dalaga, ngunit patuloy siyang tinatanggihan dahil sa hindi matanggap na kahihiyan dulot ng paulit-ulit na pagbaliwala sa kanya. Nagbalak siyang kidnapin si Yingxing kasama ang tatlo pang kasabwat sa hangaring angkinin siya sa pamamagitan ng dahas at gamitin ang krimen para sa pangingikil. Gayunpaman, ang kalupitan ng krimen ay higit pa sa inaasahan ng sinuman. Hindi lamang nila pinatay si Yingxing matapos subukang kikilan ng pera, kundi sinunog din nila ang kanyang katawan. Pinaghihinala ng pulisya na natakot ang apat na salarin na makilala sila ni Yingxing kung pakakawalan nila ito, kaya't malamang na isusumbong sila nito sa mga otoridad. Upang pagtakpan ang kanilang krimen, napagpasyahan nilang tuluyan ng alisin ang saksi. Tulad ng nabanggit kanina, si Yingxing ay nasa isang relasyon sa kanyang kasintahan sa loob ng halos 1 taon. Sa kabila ng pagkakaroon ng maraming humahanga sa kanya, palagi siyang nagpapanatili ng tamang hangganan at hindi kailanman nagbigay ng dahilan upang mag-alala ang kanyang kasintahan. Gayunpaman, mga 2 buwan bago ang insidente, madalas siyang ginigipit ni Tae Kim Hong sa pamamagitan ng mga text message at tawag sa telepono. Lubhang hindi komportable si Yingxing at inireklamo niya ito sa kanyang kasintahan. Hindi ganong nanghimasok ang kasintahan, sa halip ay pinakalma niya lamang si Yingxing at pinayuhang mag-ingat. Naniwala siyang sapat na ang pagiging mature ni Yingxing upang harapin ang mga usaping may kinalaman sa pag-ibig. Gayunpaman, ito ang naging pinakamalaking pagsisisi ng kanyang buhay. Kalaunan, inamin niya na dapat ay naging mas maingat siya at gumawa siya ng hakbang upang protektahan si Yingxing. Ipinahayag din niya na pinaghihinalaan niyang ang mga kidnapper ay mga taong nakakakilala sa kanila ni Yingxing. Matapos ang pagdukot, ginamit ng mga salarin ang telepono ni Yingxing upang tawagan siya. Sa listahan ng kanyang mga kontak, nakarehistro siya bilang boyfriend. Subalit tinawag siya ng mga kidnapper sa kanyang totoong pangalan. Matapos mabalitaan ang pagdukot kay Yingxing, desperadong naghanap ng pera ang kanyang kasintahan sa pag-asang maililigtas siya. Nangutang pa siya upang matugunan ang hinihinging ransom ng mga kidnapper. Ngunit sa huli, isang malamig na bangkay at isang hindi na mababagong trahedya ang sumalubong sa kanya. Sinabi niyang hindi niya kailanman naisip na ang grupo ng mga nakakakilala kay Yingxing ay pipiliing patayin ito upang burahin ang ebidensya. Ang isang pagtatangkang pangingigil ay nauwi sa isang malagim na trahedya. Noong ika-25 ng Setyembre taong 2008, ang apat na pinaghihinalaan ay formal na kinasuhan ng kidnapping at pagpatay. Gayunpaman, dahil sa pangangailangang kumpirmahin ang mga ulat ng forensic, resulta ng DNA test at iba pang ebidensya, ang paglilitis ay naantala ng maraming beses. Hanggang noong 2010 nang sa wakas ay sinimulan ang kaso sa mataas na hukuman ng Johor. Sa ilalim ng batas ng Malaysia, ang mga nahatulan ng pagpatay ay karaniwang nahaharap sa parusang kamatayan o di kaya tinatawag na death penalty. Gayunpaman, nakasaad sa batas na may 2 kategorya ng tao na hindi maaaring hatulan ng kamatayan anuman ang kanilang krimen. Ito ay ang mga buntis na kababaihan at mga menor de edad. Sa kasong ito, si Kim Hong, 22 taong gulang lamang ang nasa hustong gulang, habang ang tatlong iba pang mga pinaghihinalaan ay mga menor de edad. Kaya kahit mapatunayang nagkasala, ang mga menor de edad ay haharap lamang sa pangmatagalang pagkakakulong sa halip na parusang kamatayan. Nang magsimula ang paglilitis, ipinresenta ng prosekusyon ang kanilang mga paratang at nagpasya ang hukom kung may bisa ang mga ito. Si Wong Kawai na 16 taong gulang ay napawalang sala at pinalaya dahil sa kakulangan ng ebidensya sa mga kasong kidnapping at pagpatay. Ang tatlong iba pa na sina Tae Kim Hong, Leong Sun Long at Wong Sun Heng ay natagpuang may sapat na ebidensya laban sa kanila at inutusang ipagtanggol ang kanilang sarili. Bilang nag-iisang nasa hustong gulang, si Kim Hong ang unang nagpresenta ng kanyang depensa. Itinanggi niya ang anumang gawaing kriminal. Idiniklarang hindi siya lumahok sa kidnapping o pagpatay sa oras ng insidente
at nagbigay ng detalyadong alibay. Si Kim Hong ay isang empleyado ng isang salon. Iginiit niya na noong hapon ng insidente, ipinahiram niya ang kanyang sasakyang Kimbara sa isang kaibigan na gustong gamitin ito para sa isang date kasama ang kasintahan. Sinabi ni Kim Hong na ibinalik lamang ng kanyang kaibigan ang sasakyan hating gabi kinabukasan. Kinabukasan, habang naghahanda si Kim Hong papunta sa trabaho, iginiit niya ang aksidente niyang natagpuan ang cellphone ni Yingxing sa loob ng kotse. Sinabi niyang walang SIM card ang telepono, kaya naisipan niyang itago ito para sa kaniyang sarili. Pagkatapos, nakipag-ugnayan siya sa dalawa pang pinaghihinalaan at nagtagpo sila sa isang restaurant upang pag-usapan ang pagbebenta ng telepono sa isang kakilala nilang tindahan ng cellphone. Bukod pa rito, binanggit ni Kim Hong na hindi nagtagal matapos ang insidente, muling pumunta si Wong Kawai sa kanyang salon upang muling hiramin ang kotse at nagbayad ng 500 Malaysian ringgit. Humigit kumulang 107 USD bilang kabayaran. Ipinahayag din niya na ang itim na plastic bag na natagpuan sa kanyang sasakyan ay naiwan ng kaibigan niya at wala siyang kinalaman dito. Gayunpaman, nagduda ang pulisya sa kanyang alibay, lalo na sa pag-iral ng naturang kaibigan na umano'y humiram ng sasakyan. Sa paglilitis, paulit-ulit na tinanong ng pulisya si Kim Hong para sa mga partikular na impormasyon tungkol sa kaibigan na iyon, kabilang na ang kanyang bayan, tirahan, mga miyembro ng pamilya at iba pa. Subalit, hindi siya makapagbigay ng anumang tiyak na detalye at paulit-ulit na sumagot ng hindi ko alam. Sa harap ng walang humpay na pagtatanong, maraming butas ang lumitaw sa depensa ni Kim Hong na naging mahirap ipaliwanag ng maayos. Habang patuloy na gumuguho ang kanyang depensa, sinimulan niyang akusahan ang pulisya ng pagmamaltrato. Iginiit niya na habang siya ay nasa kustodiya, inabuso at tinakot siya ng pulisya. Halimbawa, inakusahan niya ang pulisya ng paggamit ng kuryente upang pahirapan siya at paglulubog ng kanyang ulo sa tubig upang pilitin siyang umamin. Sinabi rin niyang pinilit siya ng pulisya na pumunta sa lugar kung saan itinapon ang bangkay, sa halip na siya mismo ang magpakita ng lokasyon. Ang dalawa pang akusado, sina Lee Yong Sunlong at Wong Xiang, ay itinanggi rin ang kanilang pagkakasangkot sa pagpatay. Sa paglilitis, sinubukan nilang paliitin ang kanilang papel sa insidente, na sinasabing konti lamang ang kanilang ginampanan. Gayunpaman, sa pamamagitan ng ebidensyang natagpuan sa sasakyan, kabilang ang bag ng ransom money at telepono ni Yingxing, napatunayan ng prosekusyon na may mga mahalagang papel ang tatlo sa krimen. Sa pagdinig sa korte, kapansin-pansin na hindi kapanipaniwala ang testimonya ng mga akusado at ang kanilang pagsisikap na ilihis ang sisi ay lalong nagpagalit sa publiko. Noong ika-21 ng Pebrero taong 2011, ibinaba ng mataas na hukuman ng Johor ang hatol sa tatlong akusado, kung saan napatunayang nagkasala sila sa parehong kaso. Inihayag ng hukom na ang pinal na hatol ay ipapahayag sa ika-31 ng Marso ng parehong taon sa mataas na hukuman ng Kuala Lumpur. Sa pagpapataw ng hatol, mariing kinundina ng hukom ang tatlong akusado na binigyang diin na sa kabila ng kanilang kabataan, gumamit sila ng labis na malupit na pamamaraan upang kitilin ang buhay ng 16 na taong gulang na si Yingxing at sinubukan pang sunugin ang kanyang katawan upang itago ang kanilang krimen. Napansin ng hukom ng mga akusado ay walang kahit kaunting pagsisisi. Sila ay labis na malupit at nararapat sa pinakamabigat na parusa sa ilalim ng batas. Tungkol kay Tae Kim Hong, na 22 anyos noong panahong iyon, dahil napatunayang nagkasala sa pagpatay, siya ay hinatulan ng sapilitang parusang kamatayan sa pamamagitan ng pagbibigti. Dahil din sa kanyang karagdagang hatol para sa pagkidnap, nakatanggap siya ng pangalawang hatol ng kamatayan. Ang pamilya ni Yingxing ay dumalo sa buong proseso ng paglilitis. Umaasang makamit ang hustisya at nagpahayag ng kanilang kasiyahan sa naging hatol. Bagamat hindi na nila maibabalik ang kanilang anak, kahit papaano ay nabigyan ng nararapat na parusa ang mga salarin. Dalawang beses umapila si Kim Hong noong 2013 at 2015 upang baliktarin ang kanyang hatol sa kamatayan. Ngunit parehong tinanggihan ng korte ang kanyang apela. Dahil dito, nanatili siyang nakakulong habang hinihintay ang kanyang pagbitay. Gayunpaman, hindi pa natatapos ang kasong ito. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nalimutan ng publiko hanggang sa magkaroon ng hindi inaasahang pagbabago sa hatol noong 2023, na muling nagdala ng pansin at kontrobersiya sa minsang kinagimbal na kaso ng pagpatay sa buong bansa.
Noong Abril ng 2023, opisyal na ipinatupad ng Malaysia ang batas na nag-alis ng sapilitang parusang kamatayan. Dahil dito, nabigyan ng pagkakataong umapila at muling litisin ang mga kaso ng mga naunang nahatulan ng kamatayan. Ngunit hindi pa naisa sa katuparan ang kanilang mga sintensya. Kabilang na dito si Tae Kim Hong. Noong ika-16 ng Mayo taong 2024, naging matagumpay ang apela ni Kim Hong, kaya't muling nilitis ang kaso sa Korte ng Estado ng Malaysia. Sa paglilitis, binigyang diin ng kanyang abogado na si Kim Hong ay taus-pusong nagsisisi sa kanyang mga nagawa. Ipinagtanggol niya na ang pagsunog ng katawan ay hindi gawa ng dahil sa kalupitan, kundi upang sirain lamang ang ebidensya. Dagdag pa rito, iginit ng abogado na ang maikling tagal ng pagsakal kay Yingxing ay dapat isaalang-alang bilang isang nakapagluluwag na salik sa kaso. Pinunto rin niya na si Tae Kim Hong ay 22 taong gulang lamang nang mangyari ang krimen, kaya't ang kanyang mga kilos ay maaaring bunga ng kapusukan ng kabataan at hindi dahil siya ay isang likas na kriminal na hindi maaaring magbago. Sa kabila ng matinding panawagan mula sa pamilya ni Yingxing at ng publiko na panatilihin ang orihinal na hatol, nagkaisa ang tatlong hukom ng Korte ng Estado ng Malaya na hatulan si Tae Kim Hong ng 40 taong pagkakakulong at 17 hagupit ng latigo. 5 latigo para sa kidnap at 12 latigo para sa pagpatay. Ang hatol na ito ay nagdulot ng malawakang kontrobersiya. Labis na nadismaya ang pamilya ni Yingxing sa naging desisyon ng korte na ani nila'y hindi sapat upang bigyang katarungan ang pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Ibinunyag din ng pamilya na sa loob ng 16 na taon mula nang mangyari ang insidente, hindi sila kailanman nakatanggap ng anumang pagpapahayag ng pagsisisi o paghingi ng tawad mula sa salarin o sa kanyang pamilya. Nababahala pa nga sila tungkol sa posibleng paghihiganti kapag natapos na ng salarin ang kanyang sentensya at nakalaya. May ilang legal na profesional pa nga ang hayagang nagsulat na ang pagbabawas ng sentensya ni Kim Hong ay maaaring makabawas sa tiwala ng lipunan sa hustisyang panghukuman. Bagaman ang pagalis ng sapilitang parusang kamatayan ay isang itinatag na katotohanan na, at maraming lumang kaso ang muling sinusuri. Pagdating sa hatol kay Kim Hong, tapos na ang usapin at wala nang magaganap na pagbabago. Kayo, ano ang masasabi ninyo sa kwento para sa araw na ito? Nais kong malaman ang inyong opinyon sa comment section. Kita-kits na lang tayo sa mga iba pang panibagong videos.